Bakit ngayon buong mundo ay labis na humahanga sa Pilipinas? Alam mo ba ang pambihirang pangyayaring nagaganap ngayon sa buong mundo? Ang mga embahada ng Pilipinas sa iba't ibang bansa ay halos bumigay na sa dami ng aplikasyon. Ang mga tiket sa eroplano ay naging parang ginto at ang desperadong sigaw na gagawin ko ang lahat kahit ibenta ang lahat ng ari-arian makapunta lang sa Pilipinas ay umaalingaw-ngaw sa buong mundo. Ang alon ng pagkahumaling na ito ay umabot maging sa isang respetado at tradisyonal na pamilyang Maharlika sa Inglaterra. Walang halaga ang pagpunta sa maliit na islang bansa sa dulong silangan na iyon. Iyan ang matigas na paninindigan ng isang mapagmataas na ama. Ngunit sa sandaling tumapak siya sa lupain ng Pilipinas, ang kanyang mga paniniwala ay gumuho at sa huli siya ay napaluha. Ano nga ba ang kanyang nasaksihan sa Pilipinas? At ano ang tunay na dahilan sa likod ng Philippine Fever na ito, na naging dahilan pa para gumawa ng isang espesyal na ulat ang BBC? Ang Pilipinas na hindi mo pa nakikilala ay malapit ng mabunyag. Ang nakakagulat na dahilan kung bakit dinudumog ng buong mundo ang Pilipinas. Ang mga embahada ng Pilipinas sa buong mundo ay dinudumog ng mga aplikante para sa visa. Ang bilang ng mga dumarating sa Ninoy Aquino International Airport na iya sa isang araw ay lumampas na sa 200,000. Ang agawan para sa tiket papuntang Pilipinas ay nagdulot ng kaguluhan sa buong mundo. Ang mga embahada ay puno ng mga taong nag-aasam ng visa. At kahit na tumaas ng ilang beses ang presyo ng tiket sa eroplano, ang tanging sigaw ay bilhin na agad. Malinaw ang pagkakaiba sa pagitan ng mga masuwerteng nakakuha ng tiket at sa mga hindi. Ang bilang ng mga dumarating sa NAIA at iba pang paliparan ay umaabot sa mga record-breaking na numero. Isang pandaigdigang pagkahumaling sa Pilipinas, ang literal na nagaganap. Ang malaking alon na ito ay hindi nakaligtas maging sa isang marangal na pamilyang Maharlika sa Inglaterra. Nang ipahayag ng kanilang mga pinakamamahal na anak na babae ang kanilang pagnanais na pumunta sa Pilipinas, hindi makapaniwala ang kanilang mga magulang at sila mismo ang sumakay sa eroplano upang alamin ang katotohanan. Ngunit sa sandaling lumapag sila sa paliparan ng Pilipinas, ang kanilang mga paniniwala ay nadurog. Ano nga ba ang mayroon sa Pilipinas na siyang dahilan kung bakit ito dinudumog ng mga tao mula sa buong mundo? Ngayon, ibubunyag natin ang katotohanan sa likod ng pangyayaring ito na naging paksapa ng isang espesyal na ulat ng BBC. Ngunit bago iyon mangyaring mag-subscribe at i-like ang video na ito. Malaking tulong ito sa paggawa ng mas magagandang content. Kamusta? Ang pangalan ko ay Sophie. Ipinanganak ako sa isang marangal na pamilya sa London at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang medical research institute. Ang aking buhay ay isang walang katapusang rutina, gumigising sa parehong oras, dumadaan sa parehong ruta papunta sa trabaho at nagsusuri ng parehong datos. Lahat ay predictable. O ganoon ang akala ko hanggang sa isang umaga ang aking tahimik na mundo ay gumuho. Ordinaryong umaga rin sana iyon. Ang pasilyo ng King's Cross Station ay puno ng mga yapak ng mga nagmamadali gaya ng dati. Ang pamilyar na amoy ng kape at mamasa-masang hangin ay dumampi sa aking ilong. Bigla isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw aray, kasabay ng isang malakas na kalabog. Nakita ko ang isang taong bumagsak sa sahig. Isang matandang lalaki na puti na ang buhok. Hawak niya ang kanyang dibdib, paulit-ulit na ibinubuka at isinasara ang kanyang bibig na parang isang isdang iniahon mula sa tubig. Tulungan niyo siya. Tumawag kayo ng ambulansya. Anong gagawin natin? Ang mga tao ay nagsisigawan lang, ngunit walang sino mang lumalapit. Ganoon din ako. Pakiramdam ko ay nakadikit ang aking mga paa sa sahig. Malakas ang kabog ng aking dibdib, ngunit hindi ko alam kung ano ang dapat gawin. At sa sandaling iyon, tabi po doktor ako. Isang lalaki ang sumuot sa gitna ng mga tao. Isang Asyano may itim na buhok at malinis na anyo. Walang pag-aalinlangan siyang lumuhod sa tabi ng matanda. Lolo, naririnig niyo po ba ako? Tanong niya habang marahang tinatapik ang balikat ng matanda. Nang walang makuha, natugon agad niyang kinapa ang pulso sa leeg nito. Walang pulso, cardiac arrest. Ang kanyang mga kilos ay napakabilis at natural. Tinanggal niya ang butones ng damit ng matanda at ipinatong ang kanyang mga kamay sa gitna ng dibdib nito at nagsimula siyang mag-compress. 1, 2, 3,
Ang kanyang boses na nagbibilang ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Bigla siyang tumingin sa akin. Miss, yung nakapulang coat. May AED dyan sa pader. Pakikuha po dali. Ang aking katawan na kanina'y parang yelo ay biglang kumilos. Nakita ko ang pulang kahon sa pader, tumakbo ako at kinuha ito. Habang tumatakbo ako pabalik, dala ang mabigat na makina, patuloy pa rin siya sa chest compressions. May mga butil ng pawis na sa kanyang noo, ngunit hindi nagbago ang ritmo ng kanyang mga kamay. Sige po, idikit niyo ang pads, sabi niya habang binubuksan ang AED. May larawan dyan, sundan niyo lang. Ginamit ko ang nanginginig kong mga kamay para idikit ang pad sa dibdib ng matanda. Isang boses mula sa makina ang nagsalita, analyzing. Do not touch the patient. Layuan niyo siya, sigaw niya. Kasabay ng isang pagyanig mula sa electric shock, tumalsik ng bahagya ang katawan ng matanda. Muli niyang sinuri ang pulso. Wala pa rin. Ipagpapatuloy ko ang compressions. Tumutulo na ang pawis mula sa kanyang noo, ngunit hindi siya tumigil. Tiyak na nangangalay na ang kanyang mga braso, ngunit wala kang makikitang pagod sa kanyang mukha. Tanging determinasyon na makapagligtas ng buhay ang mababasa sa kanyang mga mata. Nang dumating ang mga paramedic, umubo ang matanda at dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Ligtas na siya. Umugong ang palakpakan mula sa mga tao. Bravo! Ang galing! Ngunit tahimik lang siyang tumayo, pinagpagan ang kanyang damit at akmang aalis. Sandali hinawakan ko ang kanyang braso. Maraming salamat. Kung wala ka, nahihiya siyang ngumiti at umiling. Wala po yun. Ginawa ko lang ang nararapat. Kahit pangalan mo lang, isang ordinaryong tao lang po. Bahagya siyang yumuko at nawala sa gitna ng mga tao. Ngunit sa maikling sandaling iyon, ang kanyang malalim at mainit na mga mata ay tumatak sa aking puso. Habang pauwi, hindi maalis sa isip ko ang nangyari. Ang kanyang tapang na sumugod habang ang lahat ay nag-aalangan ang kanyang husay sa pagliligtas ng buhay at ang kanyang pag-alis ng walang hinihintay na anumang kapalit. Nung gabing iyon, napagtanto ko sa unang pagkakataon sa aking buhay, nakakilala ako ng isang tunay na bayani. Ang binatang iyon mula sa silangan na hindi ko man lang alam ang pangalan ang siyang nagsindi ng isang maliit na apoy sa aking natutulog na puso. Nung gabing iyon sa hapunan, ang aming malaking hapagkainan ay kasing lamig at tahimik ng isang glacier. Sa ilalim ng kristal na chandelier, tanging ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan ang bumabasag sa katahimikan. Ang aking isipan ay puno pa rin ng mga pangyayari. Kaninang umaga, ang magulong ingay, ang mga sigaw at ang mahinahong boses ng isang lalaki na nagpakalma sa lahat. Ang aking puso ay nanginginig pa rin sa alaala. Ang aking ama, habang eleganteng umiinom ng alak, ay nagsimulang magsalita tungkol sa karangalan ng aming angkan gaya ng dati. Ngunit sa gabing iyon, ang kanyang mga salita ay parang hungkag. Naglakas loob akong magsalita. Itay kaninang tanghali po sa King's Cross Station, may nakita akong isang binatang nagligtas ng buhay. Tila nagkaroon ng kaunting interes ang aking ama. Ngunit nang sabihin kong taga-silangan ang binata, agad na nanlamig ang kanyang tingin. Bahagya siyang tumawa at ibinaba ang kanyang kopita. Sophie, magkaiba ang tapang sa dignidad. Ang paggawa ng eksena sa isang krisis ay hindi katangian ng isang maginoo. Pero itay, wala po siyang hiniling na kapalit. Ganyan ang kanilang estilo, Sophie. Matigas na sabi ng aking ama. Nagkukunwaring mapagkumbaba para makuha ang atensyon. Sa puntong iyon, sumabat ang kapatid kong si Emily. Ate, baka naman Pilipino siya, tanong ni Emily, kumikinang ang mga mata. Oo, parang ganoon nga. Ang kwarto ni Emily ay puno ng mga litrato ng mga P-pop idol at merchandise ng mga teleserye. Ate, alam mo ba, ang mga pinaka-cool na lalaki sa London ngayon ay mga Pilipino. Sila ang the best. Kumunot ang noo ng aking ama. Emily, iyang kabaliwan mo na naman sa Pilipinas. Huwag mong pag-usapan yan habang kumakain. Marahang sumaway ang aking ina. Mahal, nagbabago na ang panahon. Elizabeth, sa loob ng 500 taon pinangalagaan ng ating angkan ang dignidad ng imperyo ng Britanya. Nakalimutan mo na ba? Ngunit ang timbangan sa aking puso ay tuluyan ng kumiling sa isang panig. Ang marangyang dignidad ng aking ama na ipinagmamalaki ang pangalan at dugo ng aming angkan laban sa buhay na dignidad ng binatang iyon na hindi ko man lang alam ang pangalan, ngunit nagligtas ng buhay sa pamamagitan ng gawa.
Naramdaman kong hindi na ako maaaring manatili sa mundo ng aking ama. Hindi ko pa man alam ang pangalan ng lalaking iyon, naramdaman kong nagsimula ng umagos ang aking buhay sa isang bagong direksyon. At makalipas ang ilang araw, tila sinagot ako ng tadhana. Isang weekend tumawag ang kaibigan kong si Olivia. "Sophie, palagi ka na lang nasa bahay. Kailangan mo ring maranasan ang ganitong kasiyahan." Dinala niya ako sa Stamford Bridge Stadium, isang malaking laban sa Premier League, Chelsea versus Manchester United. Ang sigawan ng mahigit 40,000 manonood ay nakakabingi. Ang mga manlalaro ay nagtatakbuhan sa field habang ang mga tao ay sumisigaw at umiinom ng beer. At sa sandaling iyon, ang anak ko isang sigaw ang narinig mula sa unahan. Isang batang lalaki mga 6 na taong gulang ay namumutla at hawak ang kanyang lalamunan. "Max, Max," sigaw ng ama habang malakas na pinapalo ang likod ng bata. "Huminga ka anak, pakiusap." Ngunit ang bata ay bumubuka na lamang ang bibig nang walang boses na lumalabas. Isang piraso ng hotdog ang tuluyang bumara sa kanyang lalamunan. "May doktor ba dito?" Tulong umiiyak na sigaw ng ina. Ang mga tao sa paligid ay naglabas ng kanilang mga cellphone para mag-video o nagkakagulo lang. Nakikita ko ang unti-unting pangingitim ng mga labi ng bata at sa sandaling iyon, tabi po, isang pamilyar na boses. Ang taong sumusuong sa mga tao may itim na buhok at mabilis na kilos. Hindi ako maaaring magkamali, siya ang binata sa subway. Sa isang iglap na suri niya ang sitwasyon, hinawakan niya ang balikat ng ama at matigas na sinabi, "Doktor po ako na po." At walang pag-aalinlangan niyakap niya ang bata mula sa likod. Inayos niya ang katawan ng bata sa tamang anggulo, inilagay ang kanyang kamao sa ilalim ng dibdib nito at nagsimulang mag-Heimlich maneuver. Unang pagtulak, walang nangyari. Pangalawang pagtulak, wala pa ring lumalabas. Tumahimik ang buong stadium. 40,000 tao ang pigil hiningang nakatingin sa isang bata at isang binata. Ubo. Isang malakas na tunog at lumabas ang piraso ng hotdog mula sa bibig ng bata. Umiyak ang bata. Ligtas na siya. "Max, oh Max," niyakap ng ina ang kanyang anak. Hinawakan ng ama ang kamay ng binata at paulit-ulit na yumuko. "Salamat. Maraming salamat. Iniligtas mo ang anak ko." Napuno ng palakpakan ng buong stadium. May sumigaw, "Bayani, bravo." Ipinakita sa malaking screen ang replay ng pangyayari. Naka-close up ang mukha ng binata habang mahinahong inililigtas ang bata. Tumayo ang mga manonood at binigyan siya ng standing ovation. Nahihiya siyang yumuko at akmang babalik sa kanyang upuan. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya palalampasin. Iniwan ko si Olivia at tumakbo. Sandali po hinawakan ko ang kanyang braso. Lumingon siya at nang makilala ako, nanlaki ang kanyang mga mata. Kayo po yung sa subway." "Oo, ako nga." "Nagkita na naman tayo." Ang bilis ng tibok ng puso ko. Pakiramdam ko hindi na ito nagkataon lang. Nahihiya siyang ngumiti. Nagulat din po ako. Ang liit pala ng London. "Sa pagkakataong ito, sasabihin mo na ba ang pangalan mo?" tanong ko. Sige po. Ako si Miguel. Miguel Reyes po." "Ako si Sophie. Sophie Windsor." Nagkamay kami. Ang kanyang kamay ay mainit at matatag. "Mula ka sa Pilipinas?" tanong ko. "Opo. Isa po akong emergency medicine doctor. Nandito ako sa St. Mary's Hospital para sa isang short-term fellowship. Kaya pala napakahinahon at profesional niya." "Fan ka ba ng Chelsea?" tanong ko, itinuturo ang stadium. "Hindi po eh. Hindi po ako masyadong mahilig sa football," sagot niya nang nakangiti. "Binigyan lang ako ng tiket ng kasamahan ko sa ospital." Hindi ko naman akalain na mangyayari ito. 2 beses ka nang nagligtas ng buhay. Ang galing mo talaga. Trabaho lang po. Bilang doktor, iyon po ang dapat gawin. Sa Pilipinas, kapag may ganitong nangyari kahit sino po ay tutulong, hindi po kami tinuruang talikuran ang taong nangangailangan. Sigurado akong ganoon din ang gagawin ng ibang Pilipinong doktor. Kahit sino tutulong. Anong klaseng bansa ba ang Pilipinas? Hindi ko napigilang itanong, "Maaari ko bang makuha ang contact number mo?" Ako mismo ay nagulat sa mga salitang lumabas sa aking bibig. Agad kong tinakpan ang aking bibig sa hiya. Ngumiti siya at inabot sa akin ang kanyang telepono. Siyempre, isang karangalan.
Hindi lang isang beses kundi 2 beses kaming nagkita nang hindi sinasadya at sa parehong pagkakataon may inililigtas siyang buhay. Nagkataon lang ba ito o tadhana? Ngunit isang bagay ang sigurado naramdaman kong babaguhin ng pagkikitang ito ang takbo ng aking buhay. Pagkatapos makuha ang numero ni Miguel, 3 araw akong nakatitig lang sa aking telepono. Binubuksan ko ang message screen pagkatapos ay isinasara. Nanginginig ang aking mga daliri. Hi si Sophie, ito tinatype ko tapos binubura. Naaalala mo pa ba ako, tinatype ko ulit tapos binubura. Sa sandaling kontakin ko siya, parang guguho ang aking ligtas na mundo. Ang boses ng aking ama ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Huwag kang makikipag-ugnayan sa mga taong hindi natin kauri, Sophie. Ngunit ang mainit ng ngiti ni Miguel, ang kanyang taimtim na mga mata habang nagliligtas ng buhay ay paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Hindi niya kailanman ipinagyabang ang kanyang sarili. Sa halip, sinabi niyang iyon ang nararapat at kahit sino ay gagawin iyon. Sa ika-4 na araw, 2:00 ng madaling araw, naglakas loob ako. Hi si Sophie ito. Salamat ulit sa pagligtas sa bata nung nakaraan. Kung may oras ka, gusto mo bang magkape? Pagkatapos pindutin ang send button, nagtalukbong ako ng kumot. Pakiramdam ko ay sasabog ang aking puso. Makalipas ang 5 minuto, may dumating na reply. Hi Sophie. Salamat sa message mo. Sige, gusto ko yan. Pwede ka ba bukas ng hapon? May alam akong magandang cafe sa Covent Garden. Kinabukasan 1 oras akong mas maaga sa usapan. Paulit-ulit kong inayos ang aking buhok sa harap ng salamin. Nang dumating siya, muling kumabog ang aking dibdib. Kanina kapatanong ni Miguel na may malawak ng ngiti. Hindi kararating ko lang din pagsisinungaling ko. Naupo kami sa isang maliit na cafe. Nakakagulat ang kanyang kahusayan sa pagsasalita ng Ingles. Kumusta ang London? Tanong ko. Maganda. Lalo na ang medical system ninyo. Kahit na maunlad na rin ang sa Pilipinas, marami pa rin kaming dapat matutunan. Hindi ba't magaling din ang medisina sa Pilipinas? Sa ilang aspeto, world-class na po. Kumislap ang kanyang mga mata. Sa emergency response systems, success rate ng operasyon at medical technology, may mga bahagi na po na nalampasan na namin ang UK. Pero nandito ako para pag-aralan ang mahabang karanasan at sistema ng Britanya. Isang sagot na may pagpapakumbaba, ngunit puno ng pagmamalaki. Nagpatuloy siya. Ang mga Pilipino po kasi likas na matulungin, lalo na kapag may nakikitang nahihirapan, hindi namin kayang pabayaan. Naaalala pa namin ang tulong ng buong mundo noong bumabangon kami pagkatapos ng digmaan, kaya itinuro sa amin na ngayon kami naman ang dapat tumulong, ang digmaan. Ang digmaang palaging binabanggit ng aking ama. Ngunit sa bibig ni Miguel, ang digmaan ay hindi isang sugat kundi isang alaala ng pasasalamat. Ang ganda naman na naaalala ninyo ang utang na loob. Natural lang po yon. Dati ang Britanya rin po ay nagbigay ng tulong medikal sa amin. Palaging ikinukwento ng lolo ko na isang British medical team ang nagligtas sa kanya noon. Biglang uminit ang aking dibdib. Tinatawag ng aking ama ang Pilipinas na isang maliit na bansa sa dulong silangan, ngunit naaalala pa rin nila ang tulong na natanggap nila noon. 3 oras kaming nag-usap tungkol sa medisina, kultura at sa aming mga pangarap. Siya ay isang mahusay na tagapakinig. Taos-puso siyang nakikinig sa aking mga sinasabi at minsan ay nagtatanong ng mga matatalinong tanong. Sophie, bakit mo pinili ang medical data analysis? Sa totoo lang, iyon po ang gusto ng aking ama. Isang stable at marangal na propesyon daw. Pero ikaw, iyon ba talaga ang gusto mo? Walang sino man ang nagtanong sa akin yan. Pagkatapos ng ilang sandali, sumagot ako. Ang totoo, gusto kong direktang tumulong sa mga tao sa field. Gusto kong maging doktor. Pero sabi ni Itay, hindi raw marangal para sa isang babae na magtrabaho ng may dugo sa kamay. Naging seryoso ang mukha ni Miguel. Sa Pilipinas, napakaraming magagaling na babaeng doktor. At sila higit kanino man ay marangal at iginagalang ng lahat. Mula noon, madalas na kaming nagkikita. Sa mga araw na wala siyang pasok, sabay kaming pumupunta sa mga museo at naglalakad sa tabi ng River Thames. Ipinakita niya sa akin ang isang bagong mundo. Makalipas ang 2 linggo, naglakas loob akong kausapin ang aking ama. Itay, may nagugustuhan po ako. Ibinaba ng aking ama ang kanyang dyaryo at ngumiti. Talaga. Sino isang anak ng marangal na pamilya mula sa Oxford?
Hindi po. Isa po siyang doktor. Isang doktor mula sa Pilipinas. Nahulog ang tasa ng tsaa mula sa kanyang kamay. Ang tunog ng pagkabasag nito ay umalingaw-ngaw sa silid kainan. Ano na mula ang mukha ng aking ama? Pilipinas. Hindi ba't iyan ang bansa sa dulong silangan na puno ng kahirapan? Isa na pong maunlad na bansa ang Pilipinas, itay. Magkaiba ang ating kultura. Bakit isang lalaki mula sa ganoong lugar? Sumabat si Emily. Dad, alam mo ba kung gaano ka-develop ang Pilipinas ngayon? Isa na itong economic powerhouse, Elizabeth, sigaw niya sa aking ina. Ngunit ang pagtatangi ng aking ama ay kasintigas ng isang pader. At nung gabing iyon, sa unang pagkakataon nagpasya akong harapin siya. Pagkatapos ng komprontasyon sa aking ama, nagsinungaling ako sa unang pagkakataon. Pupuntahan ko lang po si Olivia, itay. Ang totoo, si Miguel ang pupuntahan ko. Nakonsensya ako, ngunit mas nangingibabaw ang kilig. Nagkita kami ni Miguel sa Westminster Abbey. Iba ang kanyang suot ngayon, casual na maong at puting t-shirt. Ngunit bakit napakagwapo pa rin niya? Ngayon ako naman ang maglilibot sa iyo sa London, sabi niya nang nakangiti. Tour sa London. Hindi ba't dapat ako ang gumawa niyan? Hindi. Ipapakita ko sa iyo ang isang espesyal na London na ako ang nakadiskubre. Naglakad kami sa tabi ng River Thames. Tinitingnan niya ang London sa mata ng isang turista. Alam mo ba ang tulay na iyan, turo niya sa Millennium Bridge? Binuksan niya noong 2000, pero isinara agad pagkatapos ng 2 araw dahil masyadong umuuga. 2 taon bago ito muling binuksan. Paano mo nalaman ang lahat ng iyan? Ang mga Pilipino po kapag naglalakbay, nag-aaral muna kami ng husto. Mula sa kasaysayan hanggang sa masasarap na kainan. Kailangang maging mas dalubhasa pa sa mga lokal biro niya. Pagdating namin sa South Bank, naamoy namin ang iba't ibang pagkain mula sa mga food stall. Walang pag-aalinlangan bumili si Miguel ng Indian curry, Spanish paella at Thai pad thai at ibinahagi sa akin. Okay lang bang paghaluin ang mga ito, tanong ko. Walang hangganan ang pagkain. Basta masarap yun ang mahalaga. Sa Pilipinas halos lahat ng pagkain sa mundo nandoon na. Sa Maynila matitikman mo ang lahat ng lutuin ng mundo. Ang kanyang bukas na isipan ay bago sa akin. Tiyak na hindi kakain ang aking ama sa isang food stall. Halika, dadalhin kita sa lugar na talagang gusto kong ipakita sa iyo. Dinala ako ni Miguel sa isang maliit na restaurant ng Pilipino sa isang sulok ng Earl's Court. Ito ang pinakamasarap na pagkaing Pilipino sa London. Isang maliit na Pilipinas, ika nga. Pagpasok namin sumalubong sa amin ang isang mainit na kapaligiran. Amoy ng masarap na sabaw, tunog ng paggisa at masayang kwentuhan sa Filipino. Welcome po. Oh Miguel, ikaw pala, masayang bati ng may-ari. Kasama mo pala ang girlfriend mo. Nahihiyang ngumiti si Miguel. Kaibigan ko po si Sophie. Naku, napakagandang binibini. Marunong ka bang kumain ng pagkaing Pinoy? Tuturuan ko po siya, sagot ni Miguel. Inilatag sa aming mesa ang isang piyesta, sinigang adobo, kare-kare at isang mainit na kaldero ng bulalo. Lahat ba ito ay para sa atin lang, gulat kong tanong. Sa Pilipinas, kultura namin ang pagsasalo-salo. Malungkot kumain ng mag-isa, paliwanag niya. Tinuruan ako ni Miguel kung paano gumamit ng kutsara at tinidor sa paraang Pilipino. Ang aking mga kamay ay asiwa at laging nahuhulog ang pagkain. Napakuhirap pala. Dahan-dahan lang. Ganyan din ang mga bata sa amin noong una. Hinawakan niya ang aking kamay para itama ang aking posisyon. Uminit ang aking mukha sa kanyang paghawak nang matikman ko ang sinigang, para akong nakuryente. Maasim, malinamnam at mayaman sa lasa. Ang sarap. Mas masarap yan kung may patis, sabi ni Miguel. Isang bagong mundo ng lasa na iba sa lutuing British. Sa Pilipinas may kasabihan kami. Ang pamilyang sabay-sabay kumain ay laging nagmamahalan, sabi ni Miguel habang nilalagyan ng karne ang aking plato. Ang pagsasalo-salo sa pagkain ay pagsasalo-salo rin ng puso. Kaya gusto naming makasama sa pagkain ang mga taong gusto naming maging malapit. Ang ganda naman ng konsepto na yan. Mula pa noong panahon na kakaunti ang pagkain, ang pagsasalo-salo ay isang mahalagang paraan ng komunikasyon, ang diwa ng pagbabahagi. Diyan din nag-ugat ang aming hospitality. Uminit ang aking dibdib. Para sa aking ama ang Pilipinas ay isang malayong bansa lamang, ngunit mayroon pala silang ganito kalalim na kasaysayan at kultura.
Nang paalis na kami, inabutan kami ng may-ari ng isang balot na pagkain. Ito iuwi ninyo. Dahil girlfriend ka ni Miguel, libre na yan. Naku, wag na po, sabi ko. Ngunit ipinilit niya ito sa aking mga kamay. Sa Pilipinas minsan mas bastos pa ang pagtanggi bulong ni Miguel. Sabihin mo lang salamat po at tanggapin. Paglabas namin, nagtanong ako, kaano-ano mo ba ang may-ari? Hindi po. Suki lang nila ako. Hindi mo kamag-anak, pero bakit ang bait niya sa'yo? Ngumiti si Miguel. Ganyan po talaga ang mga Pilipino, lalo na sa mga bisita, napakabuti namin. Nakaugat na po sa amin ang diwa ng pagtutulungan o bayanihan. Mula noon lalo kaming naging malapit, ngunit sa bahay kailangan ko pa ring magsinungaling. Isang buwan na ang lumipas mula nang makilala ko si Miguel. Isang Sabado ng umaga nakita ko ang isa pa niyang ibang mukha. Sophie, gusto mo bang sumama sa isang espesyal na lugar ngayon? Tanong niya sa telepono. Espesyal na lugar. Isang lugar na pinupuntahan ko linggo-linggo. Baka medyo mahirap para sa iyo, pero okay lang ba? Na-curious ako. Dinala niya ako sa isang malayong lugar sa silangang London, sa isang maliit na simbahan kung saan nagtitipon ang mga walang tirahan. May isang lumang karatula na nakasulat libreng klinika. Anong ginagawa mo dito? Volunteer work. Ginagamot namin ang mga taong hindi kayang magpagamot sa ospital. Pagpasok namin, sumalubong sa amin ang amoy ng disinfectant at ang tanawin ng 12 ng mga taong walang tirahan. Iba't ibang klase ng tao mula sa matatanda hanggang sa mga kabataan. Dr. Miguel, masayang bati ng isang matanda. Dumating ka na naman pala. Tito George, kumusta na po ang tuhod ninyo? Aba, malaki ang igininhawa, salamat sa gamot na binigay mo. Nagsuot si Miguel ng puting coat at nagsimulang magkonsulta. Tumulong ako sa tabi niya, nag-aayos ng mga gamit at nagsusulat sa mga chart. Ang unang pasyente ay isang babaeng may malubhang ubo. Kailan pa po kayo inuubo, Aling Mary? Tanong ni Miguel. Mga 1 buwan na, doktor, pero wala akong pambayad sa ospital. Mahinahon siyang sinuri ni Miguel at kumuha ng gamot mula sa kanyang bag. Ito po, para sa 1 linggo. Ubusin niyo po, ha? At magkumot kayo ng makapal. Doktor, ang bayad po. Wala po itong bayad. Pero may isa po kayong ipapangako sa akin. Inumin niyo ang gamot at bumalik kayo sa susunod na linggo. Namuo ang luha sa mga mata ng babae. Salamat, Dr. Miguel. Ang sumunod na pasyente ay isang veteranong iika-ika maglakad. Lumuhod si Miguel para tingnan ang kanyang paa. Sumasakit po ulit ang dati ninyong sugat. Ano po, Mang Michael? Naiintindihan ko po ang pinagdadaanan ninyo. Biglang lumambot ang ekspresyon ng matanda. Ikaw pa lang ang unang doktor na nakaintindi sa sakit ko. Maingat na ginamot ni Miguel ang sugat at matiyagang pinakinggan ang mga kwento ng matanda. Sa loob ng 3 oras, walang tigil si Miguel sa pagtingin sa mga pasyente. Ang ikinagulat ko ay tanda niya ang pangalan at sakit ng bawat isa. Sam, may diabetes ka kaya bawasan mo ang matatamis. Ana, may hika ka kaya laging dalhin ang inhaler. Sa tanghalian nagtanong ako, paano mo natatandaan lahat? Ang doktor, hindi lang sakit ang tinitingnan, kundi ang tao, seryosong sagot ni Miguel. Kailangang tingnan ang buong buhay niya para magamot siya ng tama. Ang sakit ay isang bahagi lang ng buhay ng isang tao. Pero hindi ka naman kumikita dito. Ngumiti si Miguel. May kasabihan kayo na noblesse oblige, di ba? Ang mga may kakayahan ay dapat magbalik sa lipunan. Sa Pilipinas may kasabihan din kami. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Ibig sabihin dapat tumanaw ng utang na loob. Naging doktor ako dahil sa suporta ng lipunan. Ngayon oras ko nang magbalik ng tulong. Nang paalis na kami, lahat ng mga walang tirahan ay lumabas para kumaway sa kanya. Salamat, Dr. Miguel. Bumalik ka sa susunod na linggo, isa kang anghel. Nahihiya siyang ngumiti at nagpaalam sa bawat isa. Hindi ako makagalaw sa harap ng mainit na tanawing iyon. Sa mundo ng aking ama, ang mga mayayaman at may kapangyarihan ang iginagalang. Ngunit sa mundo ni Miguel, ang mga nagbabahagi ng kung anong mayroon sila ang minamahal. Sino ang tunay na maharlika? Sa aking puso, mayroon na akong sagot at hindi magtatagal kailangan kong sabihin ang sagot na iyon sa harap ng aking ama. Pag-uwi ko, isinara ko ang pinto ng aking kwarto at tiningnan ang litrato namin ni Miguel na kuha sa harap ng klinika. Ang kanyang mainit na ngiti ay muling nagpatibok sa aking puso. Ate, anong tinitingnan mo? Pumasok si Emily nang walang katok. Sinubukan kong itago ang litrato pero huli na.
Wow, sino yan? Ang gwapo, kumislap ang mga mata ni Emily. Umupo siya sa kama ko at nagsimulang mangulit. Wala akong nagawa kundi ikwento ang tungkol kay Miguel, ang pagligtas niya sa matanda sa subway, sa bata sa stadium, at ang lingguhang volunteer work niya. Wow, doktor, nabayani pa, at nagvo-volunteer pa. Parang bida sa teleserye. Pero tutol si Itay dahil Pilipino siya. Biglang tumayo si Emily at kinuha ang kanyang telepono. Ipinakita niya sa akin ang mga artikulo mula sa BBC News, The Guardian at The Times. Ate, alam mo ba kung gaano kasikat ang kulturang Pilipino ngayon sa buong mundo? I-scroll niya ang screen at ipinakita ang Netflix rankings. Nasa itaas ang mga pelikula at serye mula sa Pilipinas. Lahat ng kaibigan ko sa school gustong-gusto pumunta sa Pilipinas. Ang hirap makakuha ng slot para mag-aral sa Manila. Si Jessica nga sa isang kumpanya sa Pilipinas na nagtatrabaho. Kinuha ni Emily mula sa kanyang closet ang isang t-shirt na may nakasulat na "Mahal Kita." Nag-aaral ako ng Filipino, ate. Pupunta ako doon para sa working holiday sa susunod na taon. Nagulat ako. Kabaligtaran ng pagtatangi ng aking ama, si Emily ay tumatakbo na papunta sa Pilipinas. Ate, nagbago na ang mundo. Ngayon ang Pilipinas ang pinaka-cool, seryosong sabi ni Emily. Kapag pinakawalan mo pa ang doktor na yan, habang buhay kang magsisisi. Pagkaalis ni Emily, naglakas loob akong mag-message kay Miguel. Ang kapatid ko, naging fan mo na. Ang Pilipinas daw ang angat sa lahat. Ang mahalaga ay kung ano ang iniisip mo, Sophie. Uminit ang dibdib ko sa reply niya. Nagpasya na ako, hindi na ako magtatago. Haharapin ko na ito. Makalipas ang ilang araw, isang weekend, nasa sala kaming lahat at nanonood ng BBC News. Umiinom ng whiskey ang aking ama habang nagbabasa ng dyaryo. At para sa ating headline, ang milagro sa Stamford Bridge. Sa boses ng newscaster, napaangat ako ng tingin at nagulat sa nakita ko sa screen, si Miguel. Kumpirmadong isang binata ang nagligtas sa isang batang muntik ng mabulunan sa gitna ng isang laro ng Chelsea sa harap ng libu-libong manonood. Ipinakita ang CCTV footage mula sa stadium. Malinaw na makikita si Miguel na tumatakbo at mahinahong ginagawa ang Heimlich maneuver. Ang bayani ay nakilalang si Dr. Miguel Reyes, isang emergency medicine doctor mula sa Pilipinas. Nagpatuloy ang reporter. At ang mas nakakagulat pa, isang buwan na ang nakalipas, siya rin ang nagligtas sa isang pasyenteng inatake sa puso sa King's Cross Station. Lumabas din ang footage mula sa subway. Malabo, ngunit kita pa rin ang figura ni Miguel. Ang tasang hawak ng aking ama ay tumigil sa ere. Isang medical expert ang lumabas bilang commentator. Ang antas ng emergency medicine sa Pilipinas ay world class. Mayroon silang mabilis at tumpak na kakayahan sa pagresponde. Marami tayong matututunan sa kanila. Ibinaba ng aking ama ang dyaryo at mariing tinitigan ang screen at pabulong na sinabi, ang binatang iyon, hindi lang sa salita kundi sa gawa talaga nagliligtas ng tao. Ang boses niya ay walang bahid ng pangmamaliit kundi pagkamangha. Ang unang bitak sa matigas na pader ng kanyang pagtatangi. Napakagaling na binata, sabi ng aking ina. Bigla akong tiningnan ng aking ama. Sophie, ang lalaking madalas mong kasama, siya ba yan? Tumibok ng malakas ang puso ko. Paano niya nalaman? Kitang-kita sa mukha mo. Dahan-dahang sabi ng aking ama, palagi kang wala sa sarili nitong mga nakaraang araw. Itay, pasensya na po. Itinaas ng aking ama ang kanyang kamay. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita siya. Dalhin mo ang binatang iyan dito sa bahay. Po, hindi ako makapaniwala. Gusto ko siyang makilala. Gusto kong makita kung siya nga ba ang nasa balita o mayroon siyang ibang itinatagong maskara. Nung gabing iyon, tinawagan ko si Miguel. Gusto kang makilala ng aking ama. Dumating na pala ang araw na ito. Mabuting at formal na akong makakapagpakilala. Itinakda ang hapunan sa susunod na Biyernes. Magagawa kayang sirain ni Miguel ang matigas na pader ng aking ama alas 7 ng gabi Biyernes. Tumunog ang doorbell, kasabay nito ang malakas na kabog ng aking dibdib. Pagbukas ko ng pinto, nandoon si Miguel. Nakasuot ng itim na suit at asul na kurbata. May dala siyang isang bouquet ng bulaklak at isang bote ng alak. Maayos ang kanyang buhok at makintab ang kanyang sapatos. Magandang gabi, Sophie, malambing niyang bati. Pagpasok namin, nakaupo na ang aking ama.
Mula ulo hanggang paa sinuri niya si Miguel. Malugod siyang tinanggap ng aking ina habang si Emily ay kumikinang ang mga mata at kumakaway. Maupo ka, malamig na sabi ng aking ama. Magalang na bumati si Miguel. Magandang gabi po, Lord Richard. Isang karangalan po na makilala kayo. Ako po si Miguel Reyes. Perpektong British etiquette. Tila nagulat ang aking ama ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagsimula ang hapunan. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita ang aking ama. Ilang taon ka na? 32 po. Saan ka nagtatrabaho sa Pilipinas? Sa emergency department po ng isang malaking universidad na ospital sa Maynila. Ibinaba ng aking ama ang kanyang kupita at nagsimula na ang seryosong tanungan. Kaya mo bang panagutan ng aking anak ang mundong ginagalawan mo at ang mundong ginagalawan namin ay magkaiba? Nanigas ang buong hapagkainan. Ngunit hindi natinag si Miguel. Yumuko siya ng may paggalang at sumagot sa isang mahinahon ngunit matatag na boses. Lord Richard, habang nag-aaral po ako ng medisina, palagi kong iginagalang ang bansang Inglaterra. Tinaasan siya ng kilay ng aking ama. Opo. Mula kay Fleming na nakadiskubre ng penicillin hanggang sa maraming iba pang naglatag ng pundasyon ng modernong medisina ay nagmula sa Britanya. Huminga ng malalim si Miguel. Noong mga panahong magulo ang mundo, maraming buhay ang iniligtas ng medisina ng Britanya. Ang lolo ko po mismo ay isa sa mga nailigtas at habang buhay niyang tinanaw na utang na loob iyon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng aking ama. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Ang mga Pilipino po ay hindi nakakalimot sa utang na loob at itinuro sa amin na kailangan itong ibalik sa lipunan. Iyon din po ang dahilan kung bakit ako napunta rito, para matuto mula sa inyong maunlad na sistema at makapag-ambag hindi lang sa aking bansa kundi sa buong mundo. Tumingin sa akin si Miguel at nagpatuloy. Ganoon din po ang pagmamahal ko kay Sophie. Ang napakahalagang biyaya na ito na natanggap ko, susuklian ko po ng habang buhay na kaligayahan. Sa Pilipinas tinatawag po namin itong pagtanaw ng utang na loob. Tumahimik ang silid kainan. Tinitigan ng aking ama si Miguel. Hindi lang ito isang simpleng pag-amin ng pag-ibig. Ito ay isang sagot na may kasamang paggalang sa kasaysayan at pilosopiya. Napakalalim mag-isip ng binatang ito, sabi ng aking ina. Ngunit hindi pa rin nawala ang pagdududa sa mga mata ng aking ama. Madaling sabihin yan. Ngunit ang Pilipinas, karapat-dapat bang tirahan ng aking anak? Isang bansa sa dulong silangan na iba ang kultura at kaugalian. Ang Pilipinas po ngayon ay isa sa mga pinakaligtas at pinakamaunlad na bansa sa mundo. Ang Maynila po ay itinuturing na mas ligtas pa kaysa sa London. At ang aming ekonomiya ay isa sa mga nangunguna sa mundo. Natigilan ng aking ama, tila naguguluhan siya sa katotohanang mas maunlad ang Pilipinas kaysa sa inaakala niya. Biglang tumayo si Emily. Dad, huwag nating husgahan base sa mga lumang impormasyon at prejudice, Emily. Bakit hindi na lang tayo pumunta sa Pilipinas at tingnan natin mismo? Malalaman natin ang totoo kapag nakita na ng sarili nating mga mata. Isang biglaang suhestyon ngunit marahil ang pinakamabisang solusyon. Mag-family trip tayo sa Pilipinas, masayang sigaw ni Emily. Ako na ang bahala sa lahat mula tiket hanggang hotel. Tiningnan ng aking ama si Emily na parang nababaliw. Ngunit sa sandaling iyon, nagsalita si Miguel. Magandang ideya po iyan. Ako po ang magiging tour guide ninyo. Gusto ko pong ipakita sa inyo ang tunay na Pilipinas. Tumingin ng matalim ang aking ama. Ang Pilipinas na gusto mong ipakita, kamo. Hindi po matigas na sagot ni Miguel. Ang Pilipinas, kung ano ito, ang liwanag at ang anino, lahat po. Isang mahabang katahimikan at isang hindi inaasahang salita ang lumabas sa bibig ng aking ama. Sige, nanigas ang lahat. Ano po? Ako mismo ang titingin at huhusga. Pupunta tayo sa Pilipinas. Talaga, Dad. The best ka na, pasigaw si Emily. Nagulat din ang aking ina ngunit ngumiti. Yumuko ng malalim si Miguel. Maraming salamat po, Lord Richard. Hindi po kayo magsisisi. Ako ang magpapasya kung magsisisi ako o hindi. Ito ay isang pagsubok para sa iyo at sa iyong bansa. Napaluha ako. Isang halo ng ginhawa at takot ang naramdaman ko.
Kinuha na ni Emily ang kanyang telepono at nagsimulang maghanap ng ticket business class sa Philippine Airlines. Ito ang maganda. Di ba, Emily? Kumalma ka, bumuntong hininga ang aking ama. Ngunit hindi ko pinalampas ang bahagyang pag-angat ng gilid ng kanyang labi. Tumayo si Miguel. Gagawa po ako ng itinerary at ipapadala sa inyo para makita ninyo ang nakaraan kasalukuyan at hinaharap ng Maynila. Pagkaalis niya nagkakagulo si Emily sa sala. Ate, pupunta tayo sa Pilipinas. Totoo to. Ngunit kinakabahan ako. Paano kung hindi matugunan ng Pilipinas ang inaasahan ng aking ama? Paano kung matapos na ang lahat sa amin ni Miguel gabi bago kami umalis papuntang Pilipinas? Nakatayo ako sa harap ng salamin, tinitingnan ang aking mukha. Isang halo ng takot at pananabik. Paano kung ang Pilipinas ay isang lumang lugar gaya ng iniisip ng aking ama? Ngunit naaalala ko ang ipinakita sa akin ni Miguel, ang kanyang busilak na puso sa pagliligtas ng buhay, ang kanyang diwa ng paglilingkod at ang kanyang magalang na kilos. Imposibleng maging masamang lugar ang bansang nagpalaki sa isang tulad niya. Bumukas ang pinto at pumasok si Emily. Ate, hindi ka makatulog. Oo, medyo kinakabahan. Umupo siya sa tabi ko. Ate, huwag kang matakot. Ang Pilipinas napakagandang bansa. Ako ang nagsasabi sa'yo. Paano ka nakakasiguro? Nakita ko sa internet ang reaksyon ng mga dayuhan. Lahat sila nagugulat pagdating doon. Sobrang develop, ligtas at mababait ang mga tao. Tuloy-tuloy ang kwento ni Emily. Kahit babae mag-isang sumakay ng taxi sa gabi, ligtas daw. Kahit maiwan mo ang wallet mo, ibabalik sa'yo. Malinis ang tren, masarap ang pagkain. Paano kung ma-disappoint si Itay? Hindi siya madi-disappoint. Masushock pa siya. Mas futuristic pa yan kaysa sa London pumasok ang aming ina. Gising pa pala kayo. Umupo siya sa dulo ng aking kama. Sophie, huwag kang masyadong mag-alala. Ang ama mo sa huli, kinikilala rin niya ang katotohanan. Pero inay, napakatindi ng prejudice niya. Sa huli, maniniwala rin siya sa makikita ng sarili niyang mga mata. Hinawakan ng aking ina ang aking kamay. At kung ang taong pinili mo ay ganyan, tiyak na maganda rin ang kanyang bansa. Sa tingin niyo po ba boto kayo kay Miguel? Ngumiti ang aking ina. Kitang-kita sa mga mata niya. Ang binatang iyon ay totoo. Walang pagkukunwari. Inay, bakit po kaya biglang nagbago ang isip ni Itay? Nag-isip ng sandali ang aking ina. Ang ama mo, nirerespeto niya ang mga taong may gawa. Ang 2 beses na pagliligtas ni Miguel ng buhay at ang matapang na pagsasalita niya ng kanyang saloobin kanina, iyon ang nagpabago sa isip niya. 2:00 ng madaling araw. Hindi pa rin ako makatulog. Tanaw mula sa bintana ang mga ilaw ng London. Pagkalipas ng 24 oras, nasa Maynila na kami. Sa bansa ni Miguel, ang bansang ipinagmamalaki niya. Nagpasya na ako. Hindi ako matatakot. Huhusgahan ko ang lahat gamit ang sarili kong mga mata, hindi ang prejudice ng aking ama. Naramdaman kong babaguhin ng biyaheng ito ang aking buhay. At hindi nga ako nagkamali. Pagkatapos ng 14 na oras na biyahe, dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport. Pagbukas pa lang ng pinto ng eroplano, nagsimula na ang sorpresa. Sa halip na mga robot ang sumalubong sa amin, ay ang nakakasilaw ng ngiti at init ng mga Pilipino. Welcome to the Philippines, ma'am, sir, bati ng mga staff ng paliparan na may tunay na galak. Wow, ang babait nila, bulong ni Emily. Tumingin sa paligid ang aking ama ng walang imik. Ang paliparan ay malinis, moderno at napaka-episyente. Mabilis ang pila sa immigration. Lord Richard, mayroon pong special lane para sa inyo, nakangiting sabi ni Miguel. Wala pang 5 minuto tapos na kami. Paano naging posible ito? Unang beses na nagpakita ng pagkamangha ang aking ama. Patuloy pong pinapaganda ang aming mga sistema, paliwanag ni Miguel. Isa na po ito sa mga pinakamodernong paliparan sa Asia. Sa baggage claim, isa pang sorpresa. Ang aming mga bagahe ay nandoon na maayos na nakahanay at binabantayan ng isang staff. Napakagalang. Sumakay kami sa isang bagong sasakyan papunta sa hotel. Habang nasa Skyway, isang malinis at modernong highway ang aming tinatahak. Wow, may wifi at libre, sigaw ni Emily. Ang bilis pa. Sa subway sa London, imposible to. At habang papalapit kami sa sentro ng lungsod, nakita namin ang tanawin mula sa bintana. Oh, may bulong ng aking ina. Ang skyline ng Makati at Bonifacio Global City ay bumungad sa amin.
Walang katapusang hanay ng mga nagtataasang gusali, mga komplikadong highway at isang malawak na metropolis na mas malaki pa sa London. Bahagyang bumuka ang bibig ng aking ama at pabulong na sinabi, "Mas malaki pa ito kaysa sa London." Nasa isang salitang iyon ang lahat. Ang pagkabigla na ang isang lungsod na winasak ng digmaan ay isa na ngayong naglalakihang metropolis na kayang higitan ang London. Ang populasyon po dito ay halos 14 milyon, paliwanag ni Miguel. Kung isasama ang buong Metro Manila, mahigit 25 milyon po, isa sa mga pinakamalaking urban area sa mundo. 25 milyon ulit ng aking ama. Opo, halos isang kapat ng populasyon ng Pilipinas ay nandito. Pagdating namin sa hotel sa BGC, muli kaming namangha. Sinalubong kami ng mga staff na sabay-sabay yumuko. "Welcome po." Mabilis ang check-in gamit ang isang tablet. Ang elevator ay bumukas bago pa man namin pindutin ang button. Hinuhulaan po ng AI ang kilos ng mga bisita, paliwanag ni Miguel. Mula sa aming suite sa 40th floor, ang tanawin ng gabi sa lungsod ay nakamamangha. Milyon-milyong ilaw ang dumadaloy na parang isang ilog. Tumayo ang aking ama sa tabi ng bintana at matagal na tumitig. At umiling siya. Maling-mali pala ang aking pagkakakilala. Ang unang malaking bitak sa pader ng kanyang pagtatangi. Ngunit simula pa lang pala iyon. Kinabukasan pumunta kami sa Intramuros. Sa harap ng San Agustin Church at Fort Santiago, namangha kami sa kasaysayan nito. Daan-daang taon na po ang kasaysayan nito, paliwanag ni Miguel. Pinapanatili po namin ang mga lumang istruktura, kahanga-hanga, sabi ng aking ama. Masigla ang mga kalsada. Sumakay kami sa kalesa at ang mga turista ay nagsisigawan sa tuwa. Nagrenta kami ng kasuotan. Barong Tagalog para sa mga lalaki at Filipiniana para sa amin ni Emily. Nagulat kami nang pumayag din ng aking ama. Bagay na bagay sa kanya ang asul na barong. Naglakad kami sa mga lumang kalsada. Nakakagulat na ang mga lumang bahay na bato ay tinitirhan pa rin. Sa loob po moderno na, pero pinapanatili ang itsura sa labas. Dito po magkasama ang nakaraan at kasalukuyan. Pumasok kami sa isang tradisyonal na restoran. Ang harmonya ng iba't ibang putahe ay perpekto. Narinig namin sa kabilang mesa ang mga dayuhang turista na umorder sa wikang Filipino. "Salamat po, masarap po." Nag-aaral sila ng Filipino, gulat na tanong ng aking ama. "Dumarami po ang mga dayuhang nag-aaral ng aming wika dahil sa interes sa aming kultura," sabi ng may-ari. Kumain kami sa isang sikat na restoran para sa hapunan. "Ito pala ang tunay na lechon," sabi ng aking ama habang ngumunguya ng malutong na balat. Nananatili ang lasa ng sangkap. Pagkatapos bumisita kami sa pambansang museo. Ang sining ng Pilipinas ay napakadetalyado at pino. Gabi na nang bumalik kami sa hotel. Sinabi ng aking ama, "Hindi ko akalain na ganito nila pinapahalagahan ang kanilang kasaysayan. Akala ko isa lang itong bansang naghahangad ng kaunlaran." Nung gabi nag-message si Miguel, "Kumusta po ang araw ninyo?" Parang bumubukas na ang isip ng aking ama. Oo, unti-unti nang gumuho ang pader ng pagtatangi. Sa ikatlong araw nakita namin ang kasalukuyan ng Maynila. Ang unang destinasyon ay isang mataas na gusali sa Makati. Mas mataas pa ito kaysa sa The Shard sa London, sabi ni Emily. Mula sa viewing deck ang tanawin ay nakakapigil hininga. Pumunta kami sa BGC. Ang dami ng tao ay nakakalula, ngunit maayos ang lahat. Paano sila hindi nagkakabanggaan, obserba ng aking ama. May disiplina. Kilala po ang mga Pilipino sa pagiging disiplinado at masunurin sa batas, paliwanag ni Miguel. Bumisita kami sa isang showroom ng mga produktong gawa sa Pilipinas, mga muebles, damit at teknolohiya. Lahat ba ito gawa dito? Gulat na tanong ng aking ina. Ang Pilipinas po ay isang hub ng pagkamalikhain at teknolohiya, sabi ng staff. Pagkatapos ng hapunan, dinala kami ni Miguel sa isang 24-hour cafe. 10:00 na ng gabi, pero puno pa rin ito ng mga taong nag-aaral at nagtatrabaho. Masipag po ang mga Pilipino, sabi ni Miguel. Sa kabilang mesa may isang dayuhan na nag-aaral ng Filipino. "Bakit ka nag-aaral ng Filipino?" tanong ni Emily. "Gusto kong magtrabaho sa isang kumpanya dito," sagot ng isang binatang Amerikano. "Gusto ko ang kultura, ligtas at masarap ang pagkain." 11:00 na ng gabi, pero maliwanag pa rin ang mga kalsada. Bukas pa rin ang mga convenience store, restaurant at karaoke bar.
Tunay na isang lungsod na hindi natutulog, sabi ng aking ama. Pero ligtas ba? Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga kabataang babae ang dumaan nagtatawanan. Wala silang bahid ng takot. Ang Pilipinas po ay isa sa mga pinakaligtas na bansa sa mundo, may kumpiyansang sabi ni Miguel. Sa taxi pabalik sinabi ng aking ama, ang enerhiya ng lungsod na ito ay nakakagulat. Mas masigla pa kaysa sa London. Nung gabi pumasok si Emily sa aking kwarto. Ate, gulat na gulat si Dad, hindi raw niya akalain na ganito kaganda ang Pilipinas. Tama siya, mabilis na gumuho ang pader ng pagtatangi. Ang ika-4 na araw ay espesyal. Inimbitahan kami sa bahay ng mga magulang ni Miguel. Kinabahan ako, ngunit pumayag ang aking ama. Kailangan kong makita ang kanilang tunay na pamumuhay. Nakatira ang mga magulang ni Miguel sa isang magandang condominium sa Makati. Mula sa entrance pa lang sunod-sunod na ang sorpresa. Isang modernong sistema ng seguridad ang bumungad sa amin. Tuloy po kayo, masayang bati ng ina ni Miguel. Salamat po sa pagdayo mula sa malayo. Pagpasok namin namangha kami sa eleganteng interior. Mula sa bintana ng sala tanaw ang buong skyline. Napakaganda ng tanawin, sabi ng aking ina. Sa hapagkainan, isang piyesta ng pagkaing Pilipino ang nakahain. Kayo po ba ang nagluto ng lahat ng ito? Gulat na tanong ng aking ina. Ito po ang aming hospitality, sagot ng ina ni Miguel. Lalo na sa mga mahahalagang bisita, buong puso po kaming naghahanda. Habang kumakain, nagsalita ang ama ni Miguel. Noong bata pa ako, nag-aral din ako sa Inglaterra. Marami akong natutunan doon. Talaga po nagkaroon ng interes ang aking ama. Noon ang Inglaterra ang aming pangarap. Hanggang ngayon nirerespeto namin ito. Ngunit ngayon mayroon na ring sariling lakas ang Pilipinas. Anong lakas po iyon? Ang pagiging metikuloso at ang pagkakaisa. Sa medisina man o teknolohiya, binibigyan namin ng pansin ang bawat detalye. Habang binabalatan kami ng prutas ng ina ni Miguel, sinabi niya na panatag po ang loob ko na makilala si Sophie. Napakabuting bata. Masuwerte ang aming anak. Hindi po ako po ang masuwerte, nahihiya kong sagot. Hindi po mahalaga ang lahi. Ang mahalaga ay ang pagkatao. Muntik na akong mapaluha sa init ng kanilang pagtanggap. Tila naantig din ang aking ama. Pagkatapos kumain, ipinakita ng ama ni Miguel ang kanyang library. Puno ng libro ang isang buong pader. Marami po kayong librong medikal. Kalahati po niyan ay galing sa Inglaterra. Kumuha siya ng isang libro. Pamilyar po ba kayo rito? Isang aklat mula sa Oxford. Oo. Ito ang librong nirerekomenda ko sa aking mga estudyante. Agad silang nagkasundo. Magkaiba man ng espesyalidad, nagkakaintindihan sila bilang mga doktor. Nang paalis na kami, inabutan kami ng ina ni Miguel ng isang magandang kahon ng pasalubong. Isang maliit na alaala po sa pagbisita ninyo. Maraming salamat po, naantig na sabi ng aking ina. Sa sasakyan, sinabi ng aking ama, napakabuting mga tao. Tinanggap nila tayo nang walang pag-aalinlangan. Iyon ang araw na naramdaman ko ang puso ng Pilipinas. Sa huling gabi, dinala kami ni Miguel sa isang espesyal na lugar, isang sunset cruise sa Manila Bay. Dito po pinakamagandang pagmasdan ang gabi sa Maynila, sabi niya. Nang umandar ang barko, isang panorama ng mga ilaw ang bumungad sa amin. Ang kumikinang na mga gusali ang mga ilaw mula sa Mall of Asia. Hindi ka panipaniwala, sabi ng aking ama. Ito ba ang bansang bumangon mula sa abo ng digmaan? May live band na tumutugtog. Bigla huminto ang musika at dumilim ang ilaw. Isang spotlight ang tumutok sa akin. At lumuhod si Miguel sa aking harapan. Sophie, nanginginig ang boses ni Miguel. Mula nang makilala kita, nagbago ang buhay ko. Sa kanyang kamay may isang maliit na kahon. Isang singsing. Sa magandang lungsod na ito sa aking bayan, may gusto akong itanong sa iyo. Will you marry me? Bumuhos ang aking mga luha. Ang mga tao sa paligid ay pigil hiningang nanonood. Yes, yes, sagot ko. Napuno ng palakpakan at sigawan ang barko. Congratulations. Beautiful. Nanginginig ang kamay ni Miguel habang isinusuot ang singsing. Pasensya na, nanginginig ako, nahihiyaan niyang sabi. Ako rin, sagot ko habang umiiyak. Lumapit ang aking ama. Kinabahan ng lahat. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Miguel. Alam kong mapapaligaya mo ang aking anak. Gagawin ko po ang lahat. Seryosong sagot ni Miguel. Tumingin ang aking ama sa skyline ng Maynila. Maling-mali ako. Ang bansang ito ay kahanga-hanga.
Nagpatuloy siya. Ang tunay na karangalan pala ay hindi nagmumula sa dugo kundi sa gawa, tulad mo at tulad ng mga kababayan mo. Niyakap ako ng aking ina. Congratulations, Sophie, nakahanap ka ng isang mabuting tao. Si Emily ay abala na sa pagkuha ng litrato. Ate, viral to sa Instagram, Manila Bay proposal. Nang pabalik na kami sa daungan, nagsimula ang isang fireworks display. Inihanda mo rin ba? Tutanong ko. Hindi. Nagkataon lang, tugulat ding sabi ni Miguel. Tadhana nga naman ngumiti ang aking ama. Pati ang kalangitan ay nagdiriwang. Pagbalik namin sa London, naging viral ang post ni Emily. My sister got engaged to a Filipino doctor, Manila Bay proposal. Milyon-milyong views sa isang araw. Bumuhos ang mga komento. Sana all. The best talaga ang mga Pinoy. Gusto ko na ring pumunta sa Pilipinas. Isang araw tumawag ang BBC. Sophie, maaari ka ba naming interviewin? Ang tema, ang pag-iibigan ng isang British aristocrat at isang doktor na Pilipino. Sa broadcast, tinanong kami, paano kayo nagkakilala? Nakita ko po siyang nagligtas ng isang pasyente sa subway at parang tadhana nagkita kami ulit. Kumusta ang Pilipinas? Ibang-iba po sa aking mga prejudice. Ligtas, maunlad at higit sa lahat napakabait ng mga tao. In-interview rin ang aking ama. Noong una po, tutol kayo. Nahihiya man akong aminin pero totoo, mayroon akong prejudice. Ngunit nang makita ko mismo ang Pilipinas ay isang kahanga-hangang bansa. Ngayon, ipinagmamalaki kong magkaroon ng isang manugang na tulad niya. Pagkatapos ng broadcast, naging mainit ang reaksyon. Kailangan kong pumunta sa Pilipinas. Nag-apply na ako ng visa. Ang mga kurso sa wikang Filipino sa mga universidad sa London ay napuno. Ang mga job fair ng mga kumpanyang Pilipino ay dinudumog. Isang araw, isang nakakagulat na balita, National Health Service ng UK pag-aaralan ang medical system ng Pilipinas bilang modelo. Sinabi ng aking ama, dumating na ang panahon na ang Britanya naman ang matututo sa Pilipinas. Kumilos din ang gobyerno ng Pilipinas. Pinalawak nila ang pagtanggap ng mga global talent at suporta para sa mga dayuhang residente. Ang mga tiket para sa mga P-pop concert ay sold out sa isang iglap. Ang mga restoran ng Pilipino ay laging puno. Isang taon ang lumipas. Asawa na ako ni Miguel at nakatira na kami sa Maynila. Paggising ko sa umaga, tanaw ko ang modernong skyline. Tagsibol ngayon at namumukadkad ang mga puno sa mga parke. Sophie, almusal na tawag ni Miguel mula sa kusina. Sa mesa may toast kape at masasarap na prutas ng Pilipinas. Binuksan ko ang TV at nanonood ng BBC News. Muling tumaas ang bilang ng mga aplikante ng visa para sa Pilipinas. Dumami ng husto ang mga dumarating sa NAIA. Nagpatuloy ang newscaster. Ang mga kabataan mula sa buong mundo ay dumarayo sa Pilipinas. Naging sentro na ito ng pagkakataon sa edukasyon, medisina, teknolohiya at kultura. Nakikita ko na ngayon ang aking mga kaibigan sa paligid. Si James, kaklasiko sa Oxford, ay nagtatrabaho na sa isang IT company sa BGC. Si Marie mula sa Sorbonne ay nasa isang cosmetics company. Si Emily ay nandito na rin nag-aaral ng Filipino. Ang aking mga magulang ay madalas bumisita. Mahilig na ngayon ang aking ama sa mga lokal na pagkain. Nagtatrabaho ako ngayon sa isang international medical cooperation team. Ako ang namamahala sa pagsasanay ng mga profesional na medikal mula sa iba't ibang bansa. Ngayon may 30 mula sa UK ang dumating para magsanay. Gusto naming matutunan ang inyong medical system, sabi nila. Ang inyong teknolohiya sa robotic surgery ay kahanga-hanga. Sa hapon, naglalakad kami ni Miguel sa tabi ng Manila Bay sa lugar kung saan siya nag-propose. Nagsisisi ka ba, tanong niya. Kahit minsan hindi sagot ko, ito na ang aking tahanan. Totoo, ang Maynila na ang aking bayan. Ang mababait na kapitbahay, ang maginhawang sistema, ang ligtas na lungsod at ang masarap na pagkain. At higit sa lahat, narito ang hinaharap. Ang mga cafe ay puno ng iba't ibang wika. Ang mga universidad ay puno ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang lahi. Ang Pilipinas na ang sentro ng mundo, ano sabi ni Miguel? Oo. Ngayon ang buong mundo ay nakatingin sa Pilipinas. Isang bansang bumangon mula sa digmaan at naging isang economic powerhouse. Isang bansang may mataas na antas ng edukasyon at kulturang kinikilala sa buong mundo.
At higit sa lahat, isang bansang buhay na buhay ang diwa ng pagtanggap at pagmamalasakit. Iyan ang Pilipinas. Sa labas ng bintana, kumikinang ang mga ilaw ng gabi. Ang enerhiya ng lungsod na ito ang siyang umaakit sa buong mundo. Masuwerte ako na nakilala ko si Miguel at ang kahangahangang bansang ito. Ngunit ngayon, alam na ng lahat ang sentro ng hinaharap, ang lupain ng pagkakataon ng lugar kung saan natutupad ang mga pangarap. Iyan ng Pilipinas. Mahal kita Pilipinas, bulong ko. Dahil ito na rin ang aking bansa. Ang kwento ni Sophie, isang anak ng maharlikang British, ay nagpapakita kung paano maaaring magbago ang pananaw ng isang buong pamilya matapos maranasan ang tunay na Pilipinas. At ngayon, ang realidad na ito ay nararanasan ng buong mundo. Ang Pilipinas na binuo ng pagsisikap ng ating mga ninuno ay isa ng maunlad na bansa na hinahangaan at tinitingala ng mundo. Kung nais ninyong ibahagi ang pagmamalaki sa ating bansa, mangyaring mag-subscribe at i-like ang aming channel. Mag-iwan din ng komento kung mayroon kayong mensahe para sa pamilyang ito. Hanggang sa susunod na kwentong magpapataba ng ating puso. Maraming salamat.